matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel o hindi naman kaya sa description o comment section ng video na ito. At KLE, hiling lang ako sa inyo na huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating mga videos sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. At KLE, bago ko makalimutan, huwag niyong kalimutang i-follow ang ating TikTok account ha. Doon kami magla-live at mag-face reveal dahil nakalampas na tayo ng 50,000 subscribers. Kaya naman, i-follow niyo na ang ating TikTok para makapagkulitan naman tayo virtually at mapasalamatan namin kayong lahat. Kailangan muna nating makaabot ng 1K followers sa TikTok bago tayo makapag-live, kaya follow na mga ka-LE. Ang link ng ating TikTok account ay nasa description ng video na ito. Pero pwede nyo ring i-search na lang ang ating username. I-search nyo lang Learning Express 101 YT. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE. Utang namin sa inyo ang lahat. Nung nakarang episode, tinalakay natin kung ano ba ang nakakasukang kasalanang ginawa ni Ham sa kanyang ama na si Noah. Grabe ang isang yun mga ka-LE. Yun na siguro ang pinaka nakakadiri at pinaka nakakasukang kwento sa Bible. Biruin nyo, nakakadiri pala ang kahulugan ng idiom na nakita ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama. Ngayon, kung gusto nyong malaman ang nakakadiring biblical story na yan, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo rito mga ka-LE ha. Pinapangako ko sa inyo na ikagugulat nyo ang mga bagong bagay na malalaman nyo. Ngayon naman sa episode na ito, tatalakayin natin ang misteryo sa pagkatao ni Abraham. Alam nyo ba mga ka-LE na ayon sa mga scholar, malaki ang posibilidad na mali pala ang pag-aakala natin sa biblical patriarch na ito? Ano ang misteryo sa pagkatao ni Abraham na hindi natin alam? Alamin na natin ang mga sagot sa tanong na yan habang kinukwento ko sa inyo ang koneksyon ng Sodom at Gomorrah sa pagbagsak ng Eden, Babylon at Sumer. Heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Ginagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manonood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayon may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula. Kumuha ka na ng maruya at kape. Umupo at mag-relax dahil bubuklatin na natin ang lihim na pagkatao ni Abraham. Kakaunting tao lang ang nakakaalam na ang nakatalang pagkawasak ng dalawang lungsod ng Sodom at Gomorrah sa Bible ay kabilang sa 5 makasalanang syudad na winasak ng mga Anunnaki ilang libong taon na ang nakararaan. Nalaman natin sa Bible na sobrang laki at sobrang pinsala na nangyari noong araw na iyon. Pinaulanan ng Diyos ng bolang apoy ang mga makasalanang syudad ng Sodom at Gomorrah. Habang nangyayari ang kalamidad na ito, si Abraham ay walang magawa
kundi tanawin na lamang ang nawasak na syudad mula sa malayo. Ngayon, kung tunay nga na ganun kagrabe ang pagkawasak na nangyari noon, dapat makakakita tayo ng kaparehong record ng pangyayaring ito mula sa iba pang sinaunang sibilisasyon. Ngayon mga ka-LE, noong 1956, ipinablish ng mga scholar ang translated version ng Sumerian clay tablets na kung tawagin ay Ira Epos. Ito ay isinalin ni Luigi Giovanni Cagni. At maniwala man kayo o hindi, ang napakatandang clay tablet na ito na ilang libong taon ng edad ay nagkukwento ng kaparehong pangyayari na inilalarawan sa Bible. Nakarecord sa tablet na ito ang sinasabing alitan ng mga Diyos na nauwi sa pagkawasak ng ilang makasalanang syudad sa Sinai Peninsula at Dead Sea Region. At kabilang sa mga syudad na ito ay ang maalamat na Sodom at Gomorrah. Ngayon mga ka-LE, hindi lang yan ang nakakamangha sa clay tablet na ito. Dahil kinukwento rin ito sa atin na ang pagkawasak ng Sodom at Gomorrah ay konektado sa pagbagsak at paglaho ng Sumerian civilization. Ayon sa Sumerian tablet, matapos ang insidente sa Tower of Babylon, ang mga Diyos na Anunnaki ay nagkaroon ng sunod-sunod na digmaan. Isa na rito ang tinatawag na Pyramid Wars, kung saan ang mga Diyos na kabilang sa Enki clan ng Egypt at Enlil clan ng Mesopotamia ay naglaban-laban. Ito ay isang maalamat na digmaan kung saan nasubukan ang lakas at kapangyarihan ng mga Diyos ng Egypt at Eden. Ayon sa kwento mga ka-LE, matapos ikulong nila ni Nurta si Marduk sa loob ng Pyramid of Giza, sumuko na sila Enki sa laban upang kanilang ma-rescue ang Diyos na nakulong sa higanting gusaling ito. Ngayon mga ka-LE, tandaan niyo ito si Enki ay ang Egyptian god na si Ptah at si Marduk naman ay ang Egyptian god na si Ra. Tagumpay na lang na ilabas si Marduk sa pyramid at bilang kabayaran sa natalo nilang laban, napagdesisyonan ng Anunnaki Divine Council na ipataw kay Marduk ang exile. Dahil dito, siya ay hindi na maaaring pumasok sa Egypt at Eden. Dahil si Marduk ay pinatapon na, si Ra ay naglaho rin sa hanay ng Egyptian gods. Dahil dito, ang kanyang pangalan ay naging Amon-Ra. Ang kahulugan nito mga ka-LE ay nakatagong Ra o nawawalang Ra. Ngayon mga ka-LE, kahit si Marduk ay wala na sa hanay ng mga Diyos ng Egypt at Babylon, ang kanyang planong makabalik at makapaghiganti ay umiiral pa rin. Makalipas ang ilang taon, si Enlil, ang pinakamakapangyarihang Diyos ng Eden, ay sinusulit ang pinakamataas na posisyon ng mga Diyos na Anunnaki dito sa Earth. Sa lahat kasi ng mga Diyos ng ating mundo, si Enlil at ang kanyang anak na si Ninurta ang may pinakamataas na ranggo. Ang sumunod naman na pinakamataas ay si Enki at ang kanyang mga anak. Ngayon mga ka-LE, walang kaalam-alam si Enlil at Ninurta noon na ang kanilang paghahari sa Earth ay malapit ng magwakas. Dinidikta kasi ng mga bituin sa langit ang magiging kapalaran ng mga tao at Diyos sa mundong ito. Ang sinisimbolong bituin ni Enlil ay ang banal na baka ng kalangitan. Ito ay ang Taurus constellation na alam na natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, ang Age of the Bull o Taurus ay malapit ng magwakas at papasok na ang ating mundo sa Age of the Ram. Ito ay ang banal na tupa ng kalangitan. Ito ang constellation ni Marduk at ito ang hudyat ng kanyang pagbabalik. Isang araw, nakakita si Enlil ng pangitain sa kanyang panaginip. Nakita niya sa pangitaing ito ng ating mundo ay papasok na sa Age of the Ram at ang kanyang panahon ay nalalapit ng magwakas. Ayon sa kanyang pangitain, magkakaroon ng malawakang kaguluhan sa pagbabalik ni Marduk. Dadanak ang dugo at marami
ang mamamatay. Dahil sa pangitain kanyang nakita, inutusan ni Enlil ang isa sa mga high priest ng Sumer na si Tirhu. Mas kilala natin siya bilang si Tira ng Bible, mga ka-LE. Siya ang ama ni Abraham. Pinadouble check ni Enlil rito ang kalendaryo ng kanilang mga templo upang tignan kung ang Age of the Ram ay nalalapit na. Kasabay nito, nalaman din ni Enlil na ang mga syudad sa Sinai Peninsula at Dead Sea ay mas naniniwala at mas pinapaboran ang kampo nila Enki at Marduk. Sa mga lugar na ito matatagpuan ang mga spaceport at dito natutulog ang ilang barkong pangkalawakan ng mga Anunnaki. Ngayon mga ka-LE, nang malaman ni Enlil ang mga bagay na ito, agad niyang inutusan ang kanyang anak na si Sin na magtungo sa Haran at magtayo ng panibagong temple spaceport sa lugar na iyon. Matapos ito, inutusan rin ni Enlil ang high priest na si Tirhu na magtungo sa Haran upang pangalagaan ang sagradong templo na itinayo ni Sin sa lugar na iyon. Sa kanyang pag-alis, isinama ni Tirhu ang kanyang mga asawa at mga anak. Ngayon mga ka-LE, ang panganay na anak ni Tirhu ay si Abram. Mas kilala natin siya mula sa Bible bilang si Abraham. Siya ang ginawang commander ni Enlil sa temple spaceport na itinayo nila sa Haran. Kailangan kasing protektahan ni Abram ang lugar na ito kung sakaling magpupunta si Marduk dito. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan muna natin si Abram ng saglit. Sa tingin nyo, bakit si Abram o Abraham ang napili ni Enlil na maging commander ng kanilang spaceport sa Haran? Bakit sila ang napili ni Enlil para sa misyong ito? Ano ba ang espesyal sa angkan ni Abram? Mga ka-LE, ano sa tingin nyo? Matagal nang pinagtataka ng mga scholar ang tunay na pagkatao ni Abraham. Madalas kasi siyang inilalarawan bilang isang matandang pastol o bilang isang normal na sinaunang matanda na nakakagawa ng mga pambihirang bagay. Ganito kasi yun mga ka-LE. Alam niyo ba na kapag inanalyze niyo ng mabuti ang mga sinaunang kasulatan tungkol kay Abraham at sa kanyang angkan, makikita niyo na minumungkahi ng mga ito na si Abraham ay hindi isang ordinaryong tao. Sa katunayan nga mga ka-LE, may mga teoryang inilatag ang mga scholar tungkol sa misteryo ng pagkatao ni Abraham. Ngayon, makinig kayo ng mabuti dahil medyo nakakalito ito mga ka-LE. Si Abram o Abraham ay isang Sumerian. Sinasabing siya ay isinilang sa Ur. Ito ay isang ancient Sumerian city mga ka-LE. Pinaniniwalaan din na ang kanyang lahi ay nagmula sa angkan ni Shem. Siya ay isa sa mga anak ni Noah. Ang ama ni Abram na si Tirhu o Tira ay isang high priest sa templo ni Enlil. Ang kanyang ina naman ay sinasabing kabilang sa Sumerian royal family. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan naman natin ang asawa ni Abraham. Ang asawa ni Abram ay si Sarai. Mas kilala natin siya mula sa Bible bilang si Sarah. Ngayon, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay princess. Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na noong biblical times, ang mga royal name kagaya ng princess at queenly ay ibinibigay lamang sa mga tunay at totoong royal blood. Sa madaling salita mga ka-LE, hindi mo maaaring ibigay ang pangalang princess sa magiging anak mo kung siya ay hindi naman isang prinsesa. Oo mga ka-LE, ang half-sister ni Abraham na kanyang napang-asawa ay isang Mesopotamian princess. So, lumalabas na si Abraham ay hindi kagaya ng iniisip natin. Siya ay hindi isang ordinaryong tao o isang pastol. Dahil kung siya ay isang commoner o ordinaryong tao, imposibleng mapangasawa niya si Sarai na isang prinsesa. Dahil ang mga prinsesa noon ay nagpapakasal lamang sa matataas na miyembro ng lipunan gaya ng mga hari, high priest
at prinsipe. Ang mga ito ay ang indikasyon na si Abraham ay nagmula sa isang respetado at kagalang-galang na pamilya sa Mesopotamia. Hindi lang yan mga ka-LE, marami ring indikasyon ang nagsasabi na si Abraham ay isang mahusay na military strategist. At ang mga ito di umano ang dahilan kung bakit siya at ang kanyang pamilya ang napili ni Enlil para sa misyong ito. Ngayon mga ka-LE, bakit kaya naisip ng mga scholar ang mga bagay na yan tungkol kay Abraham? Bakit nila naisip na si Abraham ay kabilang sa isang mataas na pamilya at mahusay na military man? Bakit kaya? Well mga ka-LE, kapag muli niyong binisita ang Genesis, subukan niyong silipin ang kwento ni Abraham doon. At makikita niyo ang mga dahilan kung bakit malaki ang posibilidad na totoo ang teoryang ito. Ganito kasi yun mga ka-LE. Ang kwento ni Abraham sa Bible ay naglalaman ng napakaraming military at royal affairs. Matatandaan na siya ay nagkaroon ng partisipasyon sa War of the Kings. Noong bumisita naman sila ni Sarah sa Egypt, sila ay humarap sa royal court ng Pharaoh. Noong nagtungo naman sila sa Canaan, gumawa siya ng mga kasunduan sa mga pinuno ng tribo roon. Marami ring kasulatan ang nagsasabi na malakas ang impluwensya ni Abraham sa Hittite army. Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na noong unang panahon, hindi niyo magagawa ang mga bagay na ito kung kayo ay isang commoner o ordinaryong tao? Ang mga yan ang sinasabing mga patunay na mali nga ang pag-aakala natin sa imahen ni Abraham. Hindi siya isang simpleng tao, simpleng pastol o ordinaryong tao. Siya ay isang mahusay na military man at miyembro ng prestihiyosong Sumerian family. At ang mga yan ang dahilan kung bakit siya napili ni Enlil para sa isang espesyal na misyon. Mabalik tayo sa kwento mga ka-LE. Kahit dinidikta na ng mga bituin ang pagbabalik at pamumuno ni Marduk sa Babylon, ang mga Diyos ng Eden na sila Enlil at ang kanyang mga anak ay hindi basta-bastang isusuko ang kanilang trono kay Marduk. Hindi sila bababa ng hindi lumalaban. Hindi nila ibibigay kay Marduk ang Babylon nang hindi dumadanak ang dugo. Ngayon mga ka-LE, sa halip na payapang lisanin ang kanilang mga trono, ang mga Diyos ng Eden ay muling naglunsad ng digmaan. Ang kanilang mga pag-atake ay layuning patayin si Marduk at ang kanyang anak na si Nabu. Plano nilang wasakin ang mga syudad na sumasampalataya sa mga Diyos na ito. Ito ang kanilang gagawin upang subukan pigilan ang paghahari ni Marduk sa Earth. Inatake ng mga Diyos na si Nergal at Ninurta ang mga syudad at spaceport na sinasabing makasalanan at laganap ang impluwensya ni Marduk. Gamit ang pinakamalakas na armas ng mga Diyos, ito yung 7 nuclear bomb na ipinuslit nila noong sila ay dumating sa ating planeta. Pinasabog at winasak nila ang spaceport sa Sinai Peninsula at mga syudad sa Dead Sea region. Isa sa mga syudad na kanilang winasak ay ang sikat na Sodom at Gomorrah na ngayon ay matatagpuan na sa ilalim ng Dead Sea. Ayon sa kwento, binaha ang mga syudad na ito matapos ang pag-atake ng mga Diyos. At ito ang sinasabing dahilan kung bakit may isa pang lawang matatagpuan sa timog na bahagi ng Dead Sea. At dahil naman sa nakakalasong hanging dala ng armas ng mga Diyos, ito yung radiation mga ka-LE. Ang tubig sa Dead Sea ay naging lason para sa lahat ng buhay. Ang nakaligtas lang sa pag-atake ng mga Diyos sa mga syudad na ito ay si Lot at ang kanyang mga anak. Ang kanyang asawa ay hindi nakaligtas dahil muli itong lumingon sa mga syudad noong sila ay tumatakas. Ayon sa Bible, siya ay naging asin dahil siya ay lumingon. Pero mga ka-LE, marami ang nagsasabi na hindi ito literal na naging asin, kundi naging abo. Ngayon mga ka-LE,
Walang kaalam-alam ang mga Diyos ng Eden na ang pagwasak na kanilang ginawa sa Sinai at Dead Sea ay babalik sa kanila dahil matapos wasakin nila Nergal at Ninurta ang mga syudad at spaceport sa rehiyong ito. Ang langit ay nagdilim at nagbigay ng hindi magandang pangitain. Ang nakakalasong hangin o radiation na kanilang pinakawalan noong pasabugin nila ang kanilang mga bomba ay dinala ng hangin patungo sa Mesopotamia. Nang malaman ni Enlil na ang nuclear radiation ay patungo sa kanilang lupain, agad nilang binalaan ang lahat ng tao at Diyos na lisanin ang lugar na iyon. Ang babala ni Enlil sa mga tao noon ay kagaya-kagaya ng babala ng anghel sa pamilya ni Lot noong sila ay tumatakas sa Sodom at Gomorrah destruction. Pinatakas niya ang lahat at pinayuhang magtago sa likod ng mga bundok. Sinabihan din niya ang mga ito na huwag lilingon sa kanilang likuran dahil ang masama at nakakalasong hangin mula sa armas ng mga Diyos ay hindi nakikita ng sino man. Ang dampi ng kanyang kamay ay nagbibigay ng sakit. Ito ang sugo ng kamatayan. Ngayon mga ka-LE, ang mga taong hindi nakatakas sa nuclear fallout ay bumagsak at namatay na lang sa daan. Ayon sa tablet, ang nakakalasong hangin o radiation ng mga Diyos ay nakaabot sa kanilang katawan. Dahil dito, bumula ang kanilang bibig. Sila ay sumuka ng dugo at binawian ng buhay. Ang mga Diyos naman ay nagliparan na parang mga takot na ibon. Nilisan nila ang kanilang templo at dambana upang iligtas ang kanilang sagradong buhay. Sila ay natakot sa sarili nilang kapangyarihan na kanilang pinakawalan. Ang Babylon lamang ang nakaligtas sa kamatayang dala ng nakakalasong hangin. Makalipas ang ilang taon, ginamit na Enki ang kanyang scientific knowledge upang linisin muli ang buong Mesopotamia. Ang galing ni Enki sa science ay tila mahika para sa mga sinaunang tao. Ayon sa kwento, nilinis niya ang hangin upang ito ay muling maging ligtas. Ginamot niya ang ilog upang ito ay muling mainuman. Makalipas ang mahabang panahon, bumalik na sa normal ang buhay ng sibilisasyon sa Mesopotamia. Hindi na muli pang nakapaghari ang mga Diyos mula sa Enlil clan dahil sila ang naging dahilan ng malawakang pagkawasak mula sa Sinai hanggang sa Mesopotamia. Ang kanilang paghahari sa Eden ay tapos na. Ang naging bagong Supreme God ng Mesopotamia ay ang mga Diyos mula sa Enki clan dahil si Enki lamang ang naglinis ng sumpa sa Mesopotamia. Ito yung radiation mga ka-LE. Dahil dito, tinanggap na ni Anu at Enlil ang supremacy ni Marduk. Ayon sa tablet na mula pa sa Babylonian king na si Hammurabi, the lofty Anu, Lord of the gods, who from heaven to earth came, and Enlil, Lord of heaven and earth, called Babylon by name, and made it supreme in the world, and established for Marduk an everlasting reign. Dahil dito, nagbago na ang Mesopotamia. Umusbong na ang panibagong malalaking imperyo. Kilala natin ang mga imperyong ito sa ating mga history book bilang Babylonian at Assyrian Empire. Ang Sumeria ay naglaho na. Hindi na ito muling nakabangon pa. Pero mga ka-LE, ang alaala at mga pamana ng sibilisasyong ito ay nagawang mailigtas ni Abraham. At sa isang malayong lugar, ito ay nananatiling buhay. Ang alaala ng Sumeria ay ipinasa ni Abram sa kanyang anak na si Isaac, hanggang sa ito ay makarating sa kamay ni Jacob, na mas kilala natin bilang Israel. At ayan ang
last chapter ng kwento ni Abraham at ang koneksyon ng Sodom at Gomorrah distraction sa paglaho ng Sumer. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa talakayan nating ito? Nagulat ba kayo sa kwentong ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin yan isa-isa. Ka-LE, huwag nyo kalimutang i-follow kami sa TikTok para makasama kayo sa ating napipintong live face reveal. Konti na lang mga ka-LE makakapag-live na tayo sa TikTok, kaya follow na. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado mga ka-LE. Kita-kits sa susunod na Sabado at marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala mga ka-LE. Sana naggising namin ang isip nyo. Walang bibitiw. Kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat.